Yun nga po, digmaan doon sa gitnang silangan, doon sa Estados Unidos, sa Iran, mga kababayan. Eto muna ang ating topic. Ano po, nako, nag-iiyakan na po mga kababayan. Malungkot na po ang nangyayari mga bossing. Bakit po? Unti-unti na po kasi bumabagsak yung mga DDS. Si Roque po umiiyak na. Nagawa ko na. Sandali, akala ko ba, pag-uusapan muna yung Iran, Estados Unidos at mga kapwa natin Pilipino doon sa Middle East. Bakit si Roque agad yan? Hindi, kasi mga kababayan, lagi naman tayo doon sa nag-uumpisa sa walang kwenta ng mga tao. Umpisahan natin kay Roque. Tegi na ba si Digong? Lang yata talaga to si Boss Mike. Nakuha ko po ito mga kababayan doon sa post ni Boss Mike Cervera, mga bossing, no? Lagi niyo pong susuportahan niya si Boss Mike. Napakabuting tao, napakagwapong tao. Boss Mike, lapit na Pasko ha. Sobra yung pag-aano ko sa iyo. Pag-share ng Facebook mo, game. At nung YouTube ni Boss Mike Cervera, game. Si Roque, umiiyak. Kaya tinatanong ni Boss Mike Cervera, kung tegi na daw po ba si Tatay Digong. O game. Nagawa ko na ang aking panunungkulan sa aking bayan. Ang ilan to. Sakto naman yung pag-iyak. Sumusupsup ako ng kape. Pero, sandali nga. Sakto yung pag-iyak, humihigop ako ng kape. Ulitin natin, ha? Nagawa niya na daw po, mga kababayan, ang panunungkulan sa bayan. Nasaan? Maging spokesperson ni dating Pangulong Duterte. Yung pagtatakip kay dating Pangulong Duterte. Ng putik na yan. Game, sige, game. Nagawa ko na ang aking panunungkulan sa aking bayan. Yan na ang nais kong maging dahilan para maalala ko ng aking mga kababayan. Nako, gago. Hindi yun yung maaalala sa iyo ng ating mga kababayan. Ang maaalala sa iyo ng ating mga kababayan, mga bossing, alam niyo na kung yung pagpapatopless ni Roque doon kay Ronel Yang at saka po yung bank account, joint bank account nilang dalawa ni A.R. de la Serna. Kakaiba ho kasi yung mga ganun, mga bossing Di ba? Biruin mo, may asawa ka, may pamilya ka. Tapos ang hiling mo, ang tawag dito, ang dare mo. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronel Yang. Kapwa lalaki. Ako, ni sa tanang buhay ko yata, hindi ako nagpa-dare ng gano'n, kapwa lalaki. Kung babae, malamang ho, nung araw, mga kababayan, kung babae yan, naku po, baka nangunguna pa si Mark Ramos sa pagpapader ng mga gano'n. Pero kapwa lalaki, kakaiba ho yun, tapos may asawa ka, tapos may joint bank account ka, doon sa Julalays mo, di ba? Pagka-gwapo-gwapo, kadagdag ko na, Roque, yung Pogo, di ba? Si Chaycher. Mamaya, deder kita, Chaycher. Sabi ni Chaycher, naku, Ninong! Mamaya, deder natin si Chaycher doon sa grupo ng Ceresa Force. Doon sa, namin, sa group chat namin. Tama, Tatay Digong. Salamat. Sa iyong panunungkulan. Mukhang nagpapaalam na si Roque. Mukhang may na-dodge ka yata. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa pagkakataong binigyan mo sa akin para maglingkod, para maging boses. Sana po, meron pa akong mas marami pang nagawa para maging nakatulong sa inyong. Kaso wala na. Wanted ka na. At ang tanging ikinasasaya mo na lang dyan yung paghihintay nung paglabas nung resulta nung asylum mo, yun na lang, di ba? Ilang buwan na lang ho yan, 6 na buwan na lang po ang natitira dito kay Roque. At pagkatapos yan, malamang isuko na po sa bayang Pilipinas natin, At tapos, irerekta sa oblo. At pagkatapos, nako po, ayun, linisan na ng tubo, mga kababayan. Paglaya, pero di po tayo nabigyan. Naging na pagkakataon. Salamat, Tatay Digong. Masaya
nung mga unang panahon na siya ay nagtatago. Pero ngayon, iyakan na ho mga kababayan kasi paubos na yung nalalabing oras at alam ni Harry Roque na mahihirapan siyang panigan kung saan man siya kumuha ng asylum. Oo! Kasi sinungalingan naman ang sinabi niyan. Kesyo daw ho ang sinasabi niya. Kaya siya pumunta o umalis ng bansang Pilipinas kasi ginigipit daw siya ng pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. O di ba? Hindi naman ho yung totoo. Ang totoo kaya tumakas kasi hindi maipaliwanag yung kaperahan niya doon sa loob ng bank account niya. No? From 3 million, kung di ako nagkakamali, or 1 digit, biglang 65 million. O, sa loob lang ng ilang taon. At saka yung human trafficking na kaso niya. Yun ho yung mga dahilan kung bakit tumakas ng Pilipinas si Roque. Kapag ka tinanong at inalam nung kung saang bansa siya humingi ng asylum, kung ano ang katotohanan, kinuha ang panig ng Pilipinas. Sasabihin lang, manood po kayo ng mga hearing sa Kongreso, inimbita po siya doon. English naman po yung pinag-usapan doon, no? At kung may Tagalog, kumuha na lang po kayo ng interpreter. Ganon, di ba? Interpreter. Anong interpretator? Tuloy! Huwag po kayo mag-alala. Kahit po sa bayan ng Pilipinas, kasama po namin kayo. Sabi sa langit, sabi ng puso. Hindi, huwag kang mag-alala. Si dating Pangulong Duterte, malumig doon sa kulungan niya. Ikaw, doon sa pagkukulungan sa iyo, mainit doon. Pero, ang alam kong ikakasaya ho ni Roque, mga kababayan, syempre lahat po ng nasa loob noon, lahat po mahaba yung tubo. Ay, sorry! Hindi, syempre, ano yun? Malaking kulungan ho, di ba? O, mahaba ho yung tubo doon. Ibig ko sabihin, lahat po ng nakakulong doon, hindi na kailangan ni Roque na i-dare pa. Bakit? Lahat ho, topless na doon sa loob, mga kababayan. Sa sobrang init ba naman, di ba, Roque? Hindi ko mahigop yung kape ko. Baka mamaya maibug ako sa laptop. Sira! Sa ibang araw-araw na buhay, hindi po namin makakalimutan. At pinapangako ko po sa inyo, hindi po nagtatagumpay ang puwersa ng kadiliman at mabibigyan po natin ng katarungan ang ginawa nila sa inyo. Ito yung sinasabing literal na literal na yabang before, iyak later. Sabi ni Ma'am Neng, Gigi, ano ba nangyari? Bakit iiyak? Nagdadrama si Roque. Kasi malapit na nga maubos yung oras niya. Sabi niya nun, isa't kalahating taon yung itatagal na resulta ng kanyang interim release, mga bossing. No? Ganon, nakakaisang taon na o 6 na buwan na lang ang itatagalo nito, mga kababayan, patay na ito. Ay, ibig ko sabihin, patay na, huhulihin na, no? Yung expression na patay ka na, yari ka. Huhulihin ka na, ganon. Hindi ho patay si Roque, ha? Umiiyak lang ho, mga kababayan. Hihigop pa ho ng tubo yan. Salamat mga kaibigan. Alam ko, hindi ako nag-iisa sa emosyonal. Hindi ko sa sinabi ni Kaufman, kundi talaga sa sinabi ni Tatay Digo. Ano? Sapat na aking pinilingkod. At yan ang nais ko maging alaala ng aking mga kababayan. Putik, malabayani pala ang ang dadahingan nito. Di ba, Tato? Oy! Malabayani ang datingan nung kaibigan mo si Roque.